Babe, ang galing mo kanina. Halos maniwala na ako na hindi mo talaga maigalaw ang mga paa mo. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat ng pinaghirapan ng asawa mong utu-uto. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang bangungot, kundi mula sa isang mensaheng boses na aksidenteng napindot sa teleponong naiwan sa ibabaw ng mesa. Boses iyon ni Mireya, ang babaeng tinuturing niyang kapatid at sandalan sa mga panahong halos sumuko na siya sa pagod. Ang bawat salita ay tila asidong dahan-dahang tumutunaw sa pandinig ni Leandra, lumalago sa kanyang utak, at dumidiretso sa pusong matagal nang naghihingalo sa pagod. Nakaluhod si Leandra sa malamig na sahig ng kanilang sala. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang lumang sipilyo na ang mga hibla ay halos pudpod na. Sa kanyang harapan ay ang wheelchair ni Gael, ang bagay na naging sentro ng kanyang mundo sa nakalipas na 6 na taon. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita na 2:00 na ng madaling araw. Ngunit gising na gising pa rin siya, pilit na tinatanggal ang mga natuyong putik sa gulong ng silyang ito. Ang amoy ng kalawang at panlinis ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Ilang sandali pa ang lumipas bago rumihistro sa kanyang isipan ang kahulugan ng mensaheng iyon. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay inubos ng isang higanteng kamay. Hindi siya makahinga. Ang kanyang lalamunan ay nanuyot at pakiramdam niya ay may nakabarang malaking bato rito. Dahan-dahan, tila may sariling buhay. Bumitaw ang kanyang mga daliri sa hawak na sipilyo. Bumagsak ito sa sahig. Gumawa ng isang mahinang ingay na sa pandinig ni Leandra ay kasing lakas ng pagguho ng isang gusali. Napatingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog si Gael, ang asawa niyang baldado, ang asawa niyang kailangan pang buhatin para makaligo. Ang asawa niyang iniluha niya ng dugo at pawis para lamang mapanatiling buhay at komportable. Paanong ang taong iyon at ang boses sa telepono ay iisa ang tinutukoy. Nanginginig ang buong katawan ni Leandra habang pilit siyang tumatayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot, tila ba hinihila siya ng lupa pabalik. Nilapitan niya ang telepono ni Gael na umiilaw pa rin sa dilim. Gusto niyang isipin na namamalikmata lang siya, na baka dala lang ito ng sobrang pagod at puyat. Ngunit ang pangalan sa screen ay malinaw pa sa sikat ng araw. Dr. Mireya Navarro. Isang alon ng pagkahilo ang humampas sa kanya. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang matumba. Ang mga alaala ng nakalipas na 6 na taon ay biglang nag-flashback sa kanyang isipan. Hindi bilang mga sandali ng pagmamahal, kundi bilang mga eksena ng isang malupit na dula kung saan siya ang tangang bida. Ang pagbebenta niya ng mga alahas ng kanyang ina, ang pagmamakaawa niya sa mga kamag-anak para sa pera, ang pagtatrabaho niya ng doble, ang paglimot niya sa sarili niyang pangarap, lahat ng iyon ay para sa isang kasinungalingan. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi sapat ang boses. Baka nagbibiro lang sila. Baka pampalubag-loob lang ni Mireya kay Gael dahil depresa ito. Ang utak ni Leandra ay pilit pang humahanap ng rason para iligtas ang natitirang pag-asa, kahit na ang puso niya ay durog na. Ang kanyang mga mata ay napadako sa cabinet ng mga sapatos sa may pintuan. Doon nakatago ang mga dating sapatos ni Gael, mga sapatos na hindi na nito nagamit mula nang maaksidente raw ito. May kung anong puwersa ang nagtulak kay Leandra na buksan iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawi ang pinto ng cabinet. Sa pinakahulihang bahagi, nakatago sa likod ng mga lumang tsinelas, ay ang paboritong rubber shoes ni Gael. Kinuha ito ni Leandra at inilapit sa liwanag ng lampara. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang swelas ng sapatos ay may sariwang putik. Hindi lamang basta alikabok, kundi mamasa-masa pang lupa. At nakadikit sa pagitan ng mga ukit ng goma ay isang pinitpit na bulaklak ng santan. Ang uri ng bulaklak na iyon ay hindi tumutubo sa kanilang condo unit. Matatagpuan lamang iyon sa parke na 2 kilometro ang layo. Isang lugar na imposibleng marating ng isang taong naka-wheelchair nang walang tulong. Napaupo si Leandra sa sahig. Hawak ang maruming sapatos na parang ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala.
Ito ay isang malamig na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Si Gael ay nakakalakad. Si Gael ay lumalabas kapag tulog siya. Si Gael at si Mireya ay pinagtatawanan siya habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang nakita niya ay hindi si Leandra na dating puno ng buhay at ganda. Ang nakita niya ay isang babaeng may malalalim na itim sa ilalim ng mata, may buhok na hindi nasuklay, nakasuot ng duster na kupas, at may mantsa ng mantika. Mukha siyang katulong, mukha siyang matanda, at sa mga mata ng asawa niya, mukha siyang tanga. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi sumisigaw. Wala siyang boses para humagulgol. Ang sakit ay parang isang matalim na bagay na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dibdib mula sa loob. Gusto niyang sumugod sa kwarto, gusto niyang saktan si Gael, gusto niyang sunugin ang buong bahay. Ngunit wala siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ang kanyang sarili habang ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi, mainit at walang katapusan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Agad na pinahid ni Leandra ang kanyang mga luha at itinago ang sapatos sa likuran niya. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Mula sa dilim, narinig niya ang pagugong ng motor ng electric wheelchair, kasunod ang boses ni Gael. Ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nagpapatayo na ng kanyang balahibo. Mahal? Bakit gising ka pa? Tanong ni Gael sa isang tinig na paos at tila puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay maamo, ang mga mata ay tila inosente. Umiiyak ka ba? Namomroblema ka na naman ba sa pambili ng gamot ko? Hayaan mo na, kahit huwag na akong uminom, basta huwag ka lang mahirapan. Tinitigan ni Leandra ang asawa. Nakita niya kung paano nito husay na ginamit ang mga kalamnan sa mukha para magmukhang kaawa-awa. Kung kahapon ay maaantig ang kanyang puso, ngayon ay nasusuka siya. Ang taong nasa harapan niya ay hindi ang asawang minahal niya. Ito ay isang halimaw na nagtatago sa maskara ng isang baldado. Wala ito, Gael, sagot ni Leandra. Ang kanyang boses ay basag, ngunit pilit na pinatatatag. May puwing lang ako, bumalik ka na sa tulog, may tatapusin lang ako. Sigurado ka, halika dito, payakap naman si hubby. Malambing na wika ni Gael habang inaabot ang kamay nito kay Leandra. Tinitigan ni Leandra ang kamay na iyon, ang kamay na humahaplos sa kanya habang niloloko siya. Ang kamay na humahawak kay Mireya kapag nakatalikod siya. Sa sandaling iyon, alam ni Leandra na ang digmaan ay hindi sa labas, kundi nasa loob mismo ng apat na sulok ng silid na ito. Dahan-dahan, tila isang robot na nauubusan ng baterya, inabot niya ang kamay ng asawa. Ang init ng palad nito na dati ay nagsisilbing kanlungan niya, tuwing bumabagyo ang mga problema, ay naging tila baga na pumapaso sa kanyang balat. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, gusto niyang tumakbo palayo at sumuka hanggang sa mailabas niya ang lahat ng kasinungalingang ipinakain sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ngunit nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan. Hinila siya ni Gael palapit, marahan ngunit may puwersang hindi tugma sa isang taong dapat ay nanghihina. Napilitan siyang ilapit ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang amoy ng mamahaling fabric conditioner na ginagamit lamang nila sa mga espesyal na okasyon at ni Mireya ay sumalubong sa kanyang pang-amoy, humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. At luma niyang duster. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Gael. Malakas, ritual, buhay na buhay. Hindi ito ang tibok ng puso ng isang taong may iniindang karamdaman. Ito ang tibok ng isang mandaraya na nasisiyahan sa kanyang laro. Alam kong pagod ka na, Leandra, bulong ni Gael sa kanyang tainga. Ang boses ay basag at puno ng drama. Minsan naiisip ko, sana mamatay na lang ako. Sana hindi na lang ako nagising nung aksidente para hindi ka na nagiging nurse ng isang inutil. You deserve better, mahal. You deserve a man who can stand by you, hindi yung ganito na pabigat. Ang mga salitang iyon. Ilang beses na ba niyang narinig ang linyang iyon? Dati, ang mga katagang iyan ang nagtutulak sa kanya upang magtrabaho ng 3 shift, upang ibenta ang lupa sa probinsya, upang tanggapin ang pangungutya ng iba. Dati, ang sagot niya ay isang mahigpit na yakap at mga salitang, "Huwag mong sabihin yan, mahal kita."
Ngunit ngayon, ang bawat pantig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang awa ay napalitan ng isang malamig na puot na gumagapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Pinigilan ni Leandra ang kanyang paghinga upang hindi niya malanghap ang pagkatao ng asawa. Sa likuran niya, ang maruming sapatos ay nakatago pa rin. Isang tahimik na saksi sa kataksilan. Dahan-dahan, gamit ang huling patak ng kanyang pagtitimpi, ay kumawala siya sa yakap ni Gael. Tinitigan niya ito sa mata. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa itim ng mga mata nito, isang babaeng wasak, payat, at mukhang matanda. At sa likod ng maamong mukha ni Gael, nakita niya ang isang estranghero. "Matulog ka na, Gael," ang tanging nasabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, patag na parang dagat bago ang bagyo. "Kailangan mong magpahinga, marami pa tayong pagdadaanan bukas." Ngumiti si Gael, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, tiwala na nakuha na naman niya ang simpatiya ng asawa. "Ikaw din, mahal. I love you. Salamat sa pag-aalaga." Pinaandar ni Gael ang kanyang electric wheelchair pabalik sa kwarto. Ang higong ng motor ay tila panunuya sa katahimikan ng madaling araw. Naiwan si Leandra na nakatayo sa gitna ng sala. Ang dilim ay muling lumukob sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na naging magaspang sa kakabura ng dumi ng iba. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi para sa asawa niya, kundi para sa sarili niya. Isang tanong na mas masakit pa sa anumang sugat. Sino ka na, Leandra? At kailan ka naging kasabwat sa sarili mong pagkasira? Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, hinuhugasan ng lansangan, ngunit hindi ang mantsa ng gabing ito. Mahigpit na hinawakan ni Leandra ang sapatos sa kanyang likuran. Hindi niya ito lilinisin. Hindi na muli. Ang umaga ay dumating nang hindi nagdadala ng liwanag para kay Leandra. Ang sikat ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ay tila walang init, at ang pagbangon mula sa kama ay pakiramdam ng isang parusa. Buong magdamag ay nakadilat lamang siya, nakikinig sa bawat paghinga ng lalaking katabi niya. Ang lalaking dati ay kanyang mundo, ngunit ngayon ay isa ng estranghero na nagbabalat kayo. Kinailangan niyang isuot ang maskara ng isang matiyagang asawa, isang papel na 6 na taon na niyang ginagampanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat nito ay halos hindi na niya kayanin. Naghain siya ng almusal ng may mekanikal na pagkilos. Ang mainit na lugaw ay umuusok sa mangkok, ngunit ang tingin ni Gael dito ay puno ng dismaya. Nasa hapagkainan sila, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila kasing lawak ng karagatan. "Babe, ang tabang naman nito," reklamo ni Gael matapos tikman ang unang subo. Ibinagsak niya ang kutsara sa mangkok. Lumikha ito ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng kusina. "Wala nang ang lasa ang buhay ko dahil sa pesteng aksidente na to. Pati ba naman pagkain ko? Ipaparamdam mo pa ring wala akong kwenta." Dati, ang mga salitang ito ay magpapaiyak kay Leandra. Magmamadali siyang kumuha ng asin o patis, hihingi ng tawad, at susuyuin ang asawa. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang pagkunot ng noo ni Gael, ang tanging naramdaman niya ay ang pag-akyat ng abdo sa kanyang lalamunan. Alam niyang hindi matabang ang lugaw. Sadyang sanay na ang dila ni Gael sa mga mamahaling pagkain sa labas tuwing gabi. Mga pagkaing binabayaran gamit ang perang inutang ni Leandra. "Sorry, Gael," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit walang buhay. "Ubusin mo na lang ang stock ng asin. Wala na tayong budget pambili ng bago hanggang sa susunod na sahod." Isang irap ang isinagot ni Gael bago padabog na isinubo ang pagkain. Kinahapunan, dumating si Dr. Mireya Navarro. Ang presensya nito ay laging nagdadala ng kakaibang hangin sa bahay. Amoy ng mamahaling pabango na humahalo at tinatalo ang amoy ng luma nilang bahay. Nakasuot ito ng fit na uniforme na nagpapakita ng kurba ng katawan, bagay na matagal nang nawala kay Leandra dahil sa kapabayaan sa sarili. "Kumare, ang putla mo naman," bati ni Mireya sabay beso sa pisngi ni Leandra. Ang dampi ng balat nito ay malamig at tila puno ng pangungutya. May inilabas itong isang maliit na bagay mula sa kanyang designer bag. "Here, take this. Lipstick ko to dati, pero hindi bagay sa akin ang shade. Masyadong mature.
Baka sa'yo bumagay para naman magmukha kang tao, kahit nasa bahay ka lang. Tinanggap ni Leandra ang lipstick. Kalahati na lang ito, isang gamit na bagay para sa isang babaeng itinuturing nilang basahan. Nakilala niya ang tatak. Ito ang brand na matagal na niyang pinapangarap bilhin noon, ngunit laging napupunta sa gamot ni Gael ang pera. Ngayon, hawak niya ang mumo ng luho ni Mireya. Salamat, doktora, sagot ni Leandra. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan ko nga yatang mag-ayos. Baka kasi may iba nang tumitingin sa asawa ko. Saglit na natigilan si Mireya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas ng bahagya, ngunit mabilis din itong nakabawi. Hay naku, Leandra, sa kalagayan ni Gael, ikaw lang ang magtitiyaga sa kanya. You are a saint, Mare. Sige na, simulan na namin ang therapy. Alam mo naman, bawal ang istorbo para makafocus si Gael. Pumasok ang dalawa sa kwarto na ginawang therapy room. Isinara ni Mireya ang pinto at narinig ni Leandra ang paglapat ng seradura. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay parang kandado sa isang selda kung saan siya ang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Kinagabihan, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay humahampas sa bintana, tila nakikisabay sa nagngangalit na damdamin ni Leandra. Sinabi niya kay Gael na lalabas siya saglit para bumili ng gamot sa lagnat dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi siya tumuloy sa butika. Lumabas siya ng pinto, nagsuot ng kapote, at dahan-dahang umikot sa likod ng kanilang apartment unit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, malamig at matalim. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang pakay ay ang maliit na bintana ng therapy room na nakaharap sa likod bahay. Alam niyang makapal ang kurtina, pero alam din niyang may maliit na siwang sa gilid nito na hindi lapat. Nakatayo siya sa gitna ng dilim at putik. Ang tubig ulan ay pumapasok sa kanyang tsinelas. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa siwang ng bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob, ang ilaw ay madimlim, sapat lang para makita ang mga anino. At ang nakita niya ay sapat na para wasakin ang anumang natitirang pagdududa. Wala sa wheelchair si Gael. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto, matikas at matatag. Ang kanyang mga binti na 6 na taon na raw na walang pakiramdam ay nakatukod ng maayos sa sahig. At hindi lang siya nakatayo, buhat-buhat niya si Mireya. Nakapulupot ang mga binti ng babae sa baywang ni Gael habang naghahalikan sila ng mariin. Para silang mga hayop na nagpapakasa sa salaman, walang konsensya, walang awa. Ibinaba ni Gael si Mireya at nagsimula silang sumayaw ng dahan-dahan sa saliw ng mahinang musika na nanggagaling sa radyo. Ang bigat mo na, love, biro ni Gael. Ngunit puno ng lambing ang boses. Masarap talagang kumain kapag hindi ikaw ang nagbabayad. Tumawa si Mireya, isang tawa na parang demonyo sa pandinig ni Leandra. Buti pa yung katulong mo, payat na payat kakayod. By the way, kailan tayo tutuloy sa Bohol? Excited na akong gamitin yung bagong resort na binili natin gamit ang pangalan ng pinsan mo. Malapit na, sagot ni Gael, habang hinahaplos ang buhok ni Mireya. Konting tiis na lang. Pipigain ko muna ang huling patak ng dugo ni Leandra. May lupa pa silang natitira sa probinsya, di ba? Kapag nakuha na natin yon, iiwan na natin ang martyr na yon sa kangkungan. Napapikit si Leandra. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakapasong puot. Ang luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha. Tinawag siyang katulong, tinawag siyang martyr. At ang pangarap niyang bahay sa Bohol, ang pangarap na binuo niya kasama si Gael, ay ninakaw na pala ng mga ito at gagawing pugad ng kanilang kahalayan. Sa sobrang panginginig ng kanyang katawan dahil sa galit, hindi napansin ni Leandra ang kanyang inaapakan. Sa kanyang pag-atras, ang kanyang paanan ay tumama sa isang tumpok ng mga lumang paso na nakatambak sa gilid. Ang tunog ng pagkabasag ng paso ay umalingaw-ngaw, matinis at malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. Sa loob ng kwarto, biglang tumigil ang musika at ang tawanan. Nanlaki ang mga mata ni Leandra. Nakita niya sa siwang na nanigas si Gael at Mireya. Ayon, narinig niyang tanong ni Mireya. Ang boses ay puno ng kaba. Shh! Suway ni Gael. Tumingin ito sa direksyon ng bintana. Ang mga mata nito ay nanlilisik, parang isang mabangis na hayop na nabulabog. May tao sa labas. Naglakad si Gael palapit sa bintana.
Ang bawat hakbang nito ay mabigat at puno ng banta. Wala na ang pilay, wala na ang hina. Siya ay isang mandaragit na handang pumatay para protektahan ang kanyang sikreto. Dali-daling yumuko si Leandra sa ilalim ng bintana, ang kanyang hininga ay pigil na pigil. Narinig niya ang paghawi ng kurtina sa itaas niya. Alam niyang nasa kabilang panig lang ng manipis na salamin ang mukha ng demonyo. Pagkatapos ng ilang segundong tila habang buhay, narinig niya ang boses ni Gael, mas malapit at mas nakakatakot. Wala namang tao, baka pusa lang, wika nito, pero hindi kumbinsido ang tono. Sinundan ito ng isang tunog na nagpatigil ng pagtibok ng puso ni Leandra. Narinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto sa likod bahay. Ang pinto na ilang metro lang ang layo sa pinagtataguan niya. Bubuksan ni Gael ang pinto. Lalabas siya. At kapag nakita niya si Leandra na nakaupo sa putikan, malalaman niya ang lahat. Wala nang takas. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay para kay Leandra. Nakasiksik siya sa pagitan ng pader at ng matataas na damo. Ang kanyang katawan ay basang-basa at nanginginig sa lamig na tumatagos hanggang buto. Narinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto sa likod bahay. Isang tunog ng metal na kumikiskis sa metal na sa kanyang pandinig ay senyales ng paparating na kamatayan. Bumukas ang pinto. Isang silahis ng madilaw na ilaw mula sa loob ang tumama sa basang lupa. Ilang pulgada lang mula sa kanyang paanan. Nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatayo, matangkad, tuwid, walang bakas ng kapansanan. Si Gael. Wala naman praning ka lang, boses ni Mireya mula sa loob, may halong inip at kaba. Sigurado akong may narinig ako, sagot ni Gael. Ang boses ay mababa at puno ng paghihinala. Humakbang ito palabas, ang kanyang mga paa ay lumikha ng squelching sound sa putikan. Napapikit si Leandra, ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang dibdib. Nagdasal siya sa lahat ng santo na kilala niya. Huwag ngayon, hindi pa ako pwedeng mamatay nang hindi sila napapabayad. Hindi pa. Biglang may tumalon mula sa bubong ng kapitbahay. Isang itim na pusa ang mabilis na tumakbo sa harap ni Gael, tinabig ang isang lata ng pintura na lumikha ng ingay. Napahinto si Gael at napabuntong hininga. Pusa lang pala. Buwisit na hayop, akala ko kung ano na. Sabi ko sa'yo halika na nga, ang lamig dyan. Baka makita pa tayo ng mga tsismosang kapitbahay, tawag ni Mireya. Bumalik si Gael sa loob at isinara ang pinto. Narinig ni Leandra ang muling paglak nito. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa sa sarili. Muntik na siyang mahuli ng sarili niyang asawa sa sarili nilang bakuran, habang nagtatago na parang magnanakaw. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Leandra. Hindi niya kayang harapin ang mga demonyo ng walang sandata. Tumakbo siya sa ulan, ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan dahil sa hiya, sa maliit na electronics repair shop ni Silvio. Si Silvio Tomas Araneta, ang lalaking laging naroon sa gilid ng kanyang buhay. Ang dating kaklase na tahimik na nagkukumpuni ng mga sirang appliances ni Leandra ng libre at laging nag-aabot ng supot ng pandesal tuwing umaga na may kasamang matipid ng ngiti. Kumatok si Leandra sa bakal na roll-up door ng shop. Ilang sandali pa ay bumukas ito at bumungad ang mukha ni Silvio, gulo ang buhok at may hawak na soldering iron. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Leandra, basang-basa, nanginginig at mukhang tinakasan ng kaluluwa. Leandra, anong nangyari? Diyos ko, pasok, pasok. Mabilis na wika ni Silvio, hinila siya papasok at agad na ikinandado ang pinto. Kumuha ito ng tuwalya at ipinalupot sa kanya. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na taho na binili pa yata sa kanto kanina at ininit lang sa microwave. Ang init ng baso sa kanyang mga palad, ang unang bagay na nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Naupo si Leandra sa isang lumang silya na puno ng spare parts. Tinitigan siya ni Silvio. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal na pilit itinatago. Silvio, pasagang boses ni Leandra, ang asawa ko, niloloko niya ako, nakakalakad siya Silvio, nakakalakad siya. Nakita ni Leandra ang pagbabago sa mukha ni Silvio. Mula sa pag-aalala, napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay isang matinding galit na nagpadilim sa mukha nito.
Ibinaba nito ang hawak na multitester ng padabog sa mesa. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Silvio, ang mga kamao ay nakakuyom. Kaya pala ang lakas ng loob niyang mag-withdraw sa ATM sa kanto tuwing madaling araw. Nakita ko siya sa CCTV ng barangay nung isang buwan. Pero akala ko, namamalikmata lang ako o kamukha lang niya. Leandra, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang sugurin natin sila ngayon? May kilala ako sa pulisya. Huwag! Mabilis na pigil ni Leandra. Hinawakan niya ang braso ni Silvio. Ang init ng balat nito ay nagpakalma sa kanya. Huwag, Silvio. Kung susugurin natin sila ngayon, itatanggi nila lahat. Sasabihin nilang himala lang yon, o kaya baliw ako. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko silang wasakin ng dahan-dahan, yung hindi sila makakatakas. Huminga ng malalim si Silvio, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leandra. Ano ang kailangan mo sa akin? Tulungan mo akong maglagay ng mga mata sa loob ng bahay ko. Gusto kong makita ang bawat galaw nila. Gusto kong marinig ang bawat plano nila. Kinabukasan, habang nasa trabaho kunwari si Mireya at natutulog si Gael, pumasok si Silvio sa bahay ni Leandra na nagpapanggap na mag-aayos ng internet connection. Sa loob ng isang oras, nakapagkabit siya ng mga microcamera na kasing liit ng butones. Inilagay niya ang isa sa loob ng air purifier sa sala, isa sa likod ng salamin sa kwarto, at isa sa loob ng smoke detector sa kusina. Konektado lahat to sa server ko, paliwanag ni Silvio, habang inaayos ang settings sa laptop niya. Mapapanood mo sila ng live sa cellphone mo. At lahat ng footage nakasave sa cloud. Hindi nila mabubura. Bago umalis si Silvio, inabutan niya si Leandra ng isang bagong cellphone. Prepaid to, hindi nakarehistro sa pangalan mo. Gamitin mo to kapag kailangan mo akong tawagan. At Leandra, huminto si Silvio sa may pintuan. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Leandra. Nung high school tayo, ikaw ang nagtanggol sa akin nung binubuli ako dahil sa pagiging mahirap ko. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging sandata mo. Nang makaalis si Silvio, naiwan si Leandra sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang air purifier na tahimik na humuhugong sa sulok. Ngayon, hindi na lang siya biktima. Siya na ang direktor ng palabas na ito. Binuksan niya ang bagong cellphone at tiningnan ang live feed. Nakita niya si Gael na lumabas ng kwarto. Wala itong suot na pang-ibaba maliban sa boxer shorts. Naglakad ito papunta sa kusina, binuksan ang ref, at uminom direkta sa pitsel ng tubig. Pagkatapos, naglakad ito papunta sa cabinet kung saan nakatago ang mga alahas ni Leandra. Ang puso ni Leandra ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa anticipation. Sa screen, nakita niya kung paano buksan ni Gael ang maliit na kahon na itinago ni Leandra sa ilalim ng mga tuwalya. Ito ang kahon kung saan nakatago ang huling pamana ng kanyang ina. Isang antigong singsing na ginto na may maliit na ruby. Ito na lang ang natitirang kayamanan ni Leandra. Ang tanging bagay na ipinangako niyang hindi ibebenta kahit anong mangyari. Kinuha ni Gael ang singsing. Tinaas niya ito sa ere at sinuri. Ang mukha ay may ngisi ng kasakiman. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-video call. Lumalabas sa screen ang mukha ni Mireya. Babe, nahanap ko na, pagmamalaki ni Gael habang ipinapakita ang singsing sa camera. Kasya kaya to sa'yo? Bagay to sa dress na isusuot mo sa birthday mo. Wow, ang ganda! Tili ni Mireya sa kabilang linya. Pero luma na ang style. Ipapatunaw na lang natin at ipapagawa ng kwintas. Siguradong iiyak yung martyr mong asawa kapag nalaman niyang nawawala yan. Hayaan mo siyang umiyak. Sanay naman siyang magdusa, halakhak ni Gael bago isinilid ang singsing sa kanyang bulsa. Pinatay ni Leandra ang cellphone. Ang screen ay naging itim, ngunit ang imahe ng kanyang ina na suot ang singsing na iyon ay malinaw sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado na bumabalot sa kanya. Wala ng luha, wala ng awa. Ang tanging natitira ay isang malamig na determinasyon. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ina sa ibabaw ng piano. Hinaplos niya ang mukha ng matanda. Patawad nanay, bulong ni Leandra. Nakuha nila ang singsing mo. Pero ipinapangako ko, ang kapalit noon ay ang buong buhay nila. Ang paghihiganti ay isang ulam na mas masarap ihain ng malamig. Ngunit para kay Leandra, mas masarap itong ihain ng may halong lason ng pagdududa.
Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na laro ng chess, kung saan si Leandra ang nagpapagalaw ng mga piyesa nang hindi nalalaman ng kanyang mga kalaban. Maagang nagising si Leandra kinabukasan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagong pakiramdam, ang excitement ng isang mangangaso na nag-aabang sa kanyang bitag. Bumili siya ng bagong SIM card sa palengke, isang disposable number na gagamitin niya bilang kanyang sandata. Habang nagluluto siya ng agahan, palihim niyang kinuha ang bagong cellphone na bigay ni Silvio. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Gael. Maingat niyang pinili ang mga salita, sapat para magdulot ng kaba, ngunit hindi sapat para matuntun siya. Mag-ingat ka, hindi lang ikaw ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Tanungin mo siya kung saan siya galing noong Sabado ng gabi. Pinindot niya ang send. Ilang sandali pa, narinig niya ang vibrate ng cellphone ni Gael mula sa kwarto. Sumilip siya ng bahagya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Gael na bumangon, kinuha ang telepono, at binasa ang mensahe. Ang noo nito ay kumunot. Ang antok sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na hinala. Tumingin ito sa paligid, tila naghahanap ng CCTV, bago mabilis na binura ang mensahe. Lumabas si Leandra sa kusina na may dalang tray ng pagkain. Ang mukha niya ay walang bahid ng anumang sekreto. "Good morning, mahal," bati niya nang may peking sigla. "Ipinagluto kita ng paborito mong tapsilog. Kumain ka na para lumakas ka." Tinitigan siya ni Gael, parang sinusuri kung alam niya ang tungkol sa text. Ngunit ang nakita lang nito ay ang parehong martyr na asawa na handang magpaalipin. "Salamat," matipid na sagot ni Gael. Ngunit ang isip nito ay halatang lumilipad. "Mahal, may napansin ka bang kakaiba kay Doktora Mireya nitong mga nakaraang araw?" Nagkibit balikat si Leandra habang nagsasalin ng kape. "Wala naman." "Bakit?" Oo nga pala. Nabanggit niya nung nakaraan na may reunion daw sila ng mga ex-boyfriend niya nung college. Biro lang siguro yon." Nakita ni Leandra ang paghigpit ng hawak ni Gael sa tinidor. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumabas. Bingo! Ang binhi ng selos ay naitanim na. Kinahapunan, dumating si Mireya para sa therapy session. Sa pagkakataong ito, hindi mainit ang pagsalubong ni Gael. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat. Habang nagmamasahe si Mireya sa binti ni Gael, sinimulan naman ni Leandra ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Gamit ang parehong SIM card, nag-text naman siya kay Mireya. "Alam mo ba kung saan napupunta ang pera ng asawa niya? Baka akala mo sa'yo lang napupunta, pero may itinatago siyang iba." Naramdaman ni Leandra ang pag-vibrate ng cellphone ni Mireya na nakapatong sa mesa sa sala. Lumabas si Mireya mula sa kwarto, mukhang iritado. "Excuse me lang," may tumatawag, palusot ni Mireya habang binabasa ang text. Nanlaki ang mga mata nito. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan naroon si Gael. Ang mukha ay puno ng pagdududa. Lumapit si Leandra kay Mireya, dala ang isang baso ng iced tea. "Okay ka lang ba, Mare? Parang namumutla ka," tanong ni Leandra na may halong pag-aalala. Wala. May pasaway lang na pasyente," sagot ni Mireya. Pero ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa cellphone. "Nga pala, Leandra, nabanggit ba sa'yo ni Gael kung may pinapadalhan siya ng pera kamakailan? Sabi niya kasi sa akin, may investment daw siyang inaayos." Ngumiti si Leandra ng lihim. Kumagat na rin ang isa. "Wala naman," sagot ni Leandra ng inosente. "Ang alam ko lang, madalas siyang may kausap sa telepono tuwing gabi kapag akala niya tulog na ako. Babae yung boses, pero mahina lang." "Akala ko ikaw yun, Mare? Kasi di ba nag-uusap kayo tungkol sa therapy?" Namutla si Mireya. Alam niyang hindi siya tumatawag kay Gael tuwing gabi dahil magkasama naman sila madalas. Kung may kausap si Gael na iba, sino yon? Sa loob ng therapy room, nagsimula ang isang tahimik na digmaan. Rinig ni Leandra mula sa kusina ang pagtatalo ng dalawa, bagaman pabulong ay puno ng diin. "Saan ka galing nung Sabado? Sabi mo may seminar ka?" Asik ni Gael. "Wala kang pakialam. Ikaw," sabi ni Leandra, "may kausap ka raw na babae tuwing gabi." "Sino yon? Baka niloloko mo lang ako para makuha mo yung pera. Tapos iiwan mo rin ako," ganti ni Mireya. "Huwag kang gumawa ng kwento. Wala akong ibang babae." "Talaga ba? Bakit ayaw mong ipakita yung passbook ng joint account natin?
Baka inubos mo na sa kabit mo. Napangiti si Leandra habang hinihiwa ang sibuyas para sa hapunan. Ang lason ay gumagana na. Ang tiwala sa pagitan ng mga magnanakaw ay kasing nipis lang ng papel. At ngayon ay unti-unti na itong napupunit. Nang gabing iyon, nagluto si Leandra ng sinigang na baboy. Sinadya niyang damihan ng asim. Sobrang asim na halos mangiwi ang sino mang kakain. Alam niyang ayaw na ayaw ni Gael ng maasim, pero kailangan niyang subukan ang hangganan ng pagpapanggap nito. Habang kumakain sila, pinanood niya ang bawat subo ni Gael. Nakita niya ang pagkunot ng mukha nito sa bawat higop ng sabaw, ang pagpigil nito sa pagdura. Masarap ba, mahal? Tanong ni Leandra. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampara. Espesyal yan, nilagyan ko ng maraming pagmamahal at pampalakas ng loob. Oo, masarap, sagot ni Gael, pilit na lumulunok. Sobrang asim lang, pero masarap. Buti naman, wika ni Leandra. Kailangan mo ng lakas, kasi nararamdaman ko may malaking pagsubok na darating sa atin, at kailangan nating maging matatag. Hindi na intindihan ni Gael ang ibig sabihin ng asawa, pero naramdaman niya ang isang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Leandra, at sa unang pagkakataon, parang may nakita siyang ibang tao sa likod ng maamong mukha nito. Isang taong hindi niya kayang manipulahin. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan si Leandra, muling nag-vibrate ang kanyang secret phone. Mensahe mula kay Silvio. Nakuha ko na ang bank records ni Mireya. May malaking transfer na pumasok kahapon, pero hindi galing kay Gael. Galing sa isang offshore account. Leandra, mukhang may tinatago rin si Mireya kay Gael. Pinatay ni Leandra ang gripo. Ang tunog ng tumutulong tubig ay tumigil. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng kusina. Ang laro ay mas nagiging interesante. Hindi lang sila naglolokohan sa kanya. Naglolokohan din sila sa isa't isa. At si Leandra ang magiging mitsa na magpapasabog sa kanilang dalawa. Bago matulog, nagpadala siya ng huling text para sa gabi, this time para kay Mireya. Alam niya ang tungkol sa offshore account mo, maghanda ka. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang pagkabasag ng isang baso. Napangiti si Leandra at humiga sa sofa. Sa wakas, makakatulog siya ng mahimbing, habang ang mga demonyo sa kabilang kwarto ay binabangungot ng gising. Ang araw ay sumikat na may dalang kakaibang init, ngunit sa loob ng bahay ni Leandra, ang hangin ay nananatiling malamig at puno ng tensyon. Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Leandra ay nagsisimula ng umugat at mamunga. Ang bawat tinginan ni Gael at Mireya ay puno ng lihim na pagtatanong, bawat galaw ay may halong pag-iingat. At sa gitna ng lahat ng ito, si Leandra ay nakatayo na parang isang inosenteng tagapangalaga. Handang painumin sila ng kanilang sariling gamot, literal at metaporikal. Maaga pa lang ay abala na si Leandra sa kusina. Nagpakulo siya ng isang palayok ng halamang gamot na binili niya sa Quiapo. Ito ay pinaghalong ampalaya, makabuhay, at iba pang dahon na kilala sa kanilang matinding pait at hindi ka nais-nais na amoy. Ang usok mula sa palayok ay kumakalat sa buong bahay, isang amoy na humahalo sa ilong at kumakapit sa lalamunan. Nang magising si Gael, ang mukha nito ay agad na kumunot sa pandidiri. Ano yang amoy na yan? Parang nabubulok na damo, reklamo ni Gael, habang pinapaandar ang kanyang wheelchair papunta sa kusina. Ngumiti si Leandra, isang ngiting puno ng malasakit, ngunit may nakatagong talim. Ito ang solusyon, mahal. Nakausap ko ang isang albularyo sa probinsya. Sabi niya, ito daw ang mabisang gamot para bumalik ang pakiramdam ng mga nerves mo. Kailangan mong inumin to 3 beses sa isang araw. Isinalin ni Leandra ang maitim at malapot na likido sa isang malaking baso. Ang amoy pa lang ay sapat na para magpasuka ng kambing. Inilapag niya ito sa harap ni Gael. Inumin mo na habang mainit pa, utos ni Leandra sa malambing na boses. Tinitigan ni Gael ang baso. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang ibato ang baso sa pader at sabihing hindi niya kailangan ng gamot dahil wala naman siyang sakit. Ngunit hindi niya magawa. Kailangan niyang panindigan ang kanyang role bilang isang baldado na umaasang gumaling. Sige na, mahal. Para sa atin to, dagdag pa ni Leandra. Hinahaplos ang likod ni Gael. Sayang naman ang pagod ko sa pagluluto niyan. Napapikit si Gael at nilagok ang gamot.
Halos lumabas ang kanyang mga mata sa sobrang pait. Ang lasa ay parang apdo na hinaluan ng lupa. Gusto niyang idura pero nakatingin si Leandra. Pinilit niyang lunukin ang bawat patak habang ang kanyang tiyan ay bumabaliktad. Ang galing mo talaga, puri ni Leandra habang pinupunasan ang gilid ng bibig ni Gael gamit ang tissue. Bukas, dadagdagan natin ang takal para mas mabilis ang epekto. Nang hapong iyon, dumating si Mireya. Mukhang puyat ito at hindi mapakali, halatang naapektuhan ng text message kagabi. Ngunit hindi siya pinagpahinga ni Leandra. Doktora, buti dumating ka, salubong ni Leandra. Napansin ko kanina habang pinapaliguan ko si Gael, parang gumalaw ng kaunti ang hinlalaki niya sa paa. Sa tingin ko, epektibo yung gamot na pinapainom ko. Kaya naisip ko, baka pwedeng double time tayo sa therapy? Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Napatingin si Mireya kay Gael na mukhang lantang gulay dahil sa pait na naramdaman kanina. Double time? Pero Leandra, baka mapagod ang pasyente. Hindi, doktora, putol ni Leandra. Sabi ni Gael kanina, handa siyang gawin ang lahat para makalakad ulit. Di ba, mahal? Tumingin si Leandra kay Gael nang makahulugan. Wala nang nagawa si Gael kundi tumango ng pilit. Oo, gawin natin, doktora. Sa loob ng therapy room, nagsimula ang kalbaryo ng dalawa. Sa utos ni Leandra, kinailangan ni Mireya na masahihin, i-stretch, at i-exercise ang mga binti ni Gael nang walang tigil sa loob ng 2 oras. Dahil gumagalaw daw ang nerves, kailangan ni Mireya na gumamit ng mas malakas na puwersa. Pawis na pawis si Mireya. Sumasakit na ang kanyang mga braso at likod sa kakapuwersa sa binti ng isang lalaking nagpapabigat-bigatan. Si Gael naman ay namimilipit sa inis at sakit. Sakit hindi dahil sa pilay, kundi dahil sa muscle strain na dulot ng sobrang exercise sa healthy niyang binti. Aray! Dahan-dahan naman! Bulong ni Gael nang matabig ni Mireya ang kanyang shin bone. Manahimik ka nga, ginagawa ko lang ang trabaho ko para maniwala ang asawa mo. Asik ni Mireya, sabay diin sa kalamnan ni Gael nang may halong inis. At tungkol dun sa text kagabi, totoo ba yon? May alam ka ba sa offshore account ko? Wala akong alam dyan. Ikaw nga dyan ang may tinatago sagot ni Gael. Sa labas, nakasandal si Leandra sa dingding, nakikinig sa kanilang pagtatalo. Ang bawat daing at sumbat nila ay musika sa kanyang pandinig. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng bahay. Binuksan ito ni Leandra at bumungad ang mukha ni Tita Sol. Ang kapitbahay nilang kilala bilang CCTV ng barangay dahil walang nakakalampas sa kanyang mga mata at tenga. May dala itong plato ng pansit. Leandra, heto, nagluto ako ng merienda. Masyado kasing maingay dyan sa inyo, rinig hanggang sa amin ang therapy, wika ni Tita Sol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuri. Sumisilip sa likod ni Leandra. Nandyan pa ba si Doktora? Ang tagal niya ngayon At napansin ko, yung kotse niya nakaharang sa daanan ng truck ng basura. Baka magasgasan yon, sayang naman. Oo nga, Tita Sol, masipag kasi si Doktora, sagot ni Leandra ng malakas. Sapat para marinig sa loob. Sobrang dedicated niya kay Gael, parang pamilya na ang turing niya. Sinadya ni Leandra na buksan ng bahagya ang pinto ng therapy room habang papasok para maghatid ng tubig. Nakita ni Tita Sol ang eksena sa loob. Si Mireya na nakadagan kay Gael habang hinihila ang binti nito sa isang awkward na posisyon. At si Gael na pawis at nakangiwi. Ay Diyos ko, bulalas ni Tita Sol. Sabay takip kunwari sa bibig. Ganun ba talaga ang therapy ngayon? Parang wrestling. Namula si Mireya at mabilis na tumayo. Ginagawa lang namin ang deep tissue massage, Tita Sol. Medical procedure ito. Ah, ganun ba? Sige, sabi mo makahulugang sagot ni Tita Sol bago tumingin kay Leandra ng may awa at paghihinala. Leandra, mag-iingat ka. Minsan, ang gamot, mas masahol pa sa sakit. Umalis si Tita Sol, ngunit alam ni Leandra na sa loob ng 5 minuto, alam na ng buong barangay ang wrestling na nagaganap sa bahay nila. Ang tsismis ay isa pang uri ng lason, at ngayon ay kumakalat na ito. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Mireya na bugbog sarado ang katawan at si Gael na halos hindi makagalaw sa pagod, naglinis si Leandra ng kwarto. Habang nagpupunas ng sahig, napansin niya ang cellphone ni Gael na naiwan sa ilalim ng unan.
Kinuha niya ito. Wala itong password dahil kampante si Gael na hindi ito pakikialaman ng tanga niyang asawa. Binuksan niya ang browser history. How to transfer money to Cayman Islands anonymously. Symptoms of Ampalaya poisoning. Cheap resorts in Bohol for sale. Napangisi si Leandra. Takot na sila. Naghahanap na sila ng takas. Ibinalik niya ang cellphone. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang langit ay nananatiling madilim. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang ungol ni Gael. Leandra, ang sakit ng tiyan ko. Pumasok si Leandra sa kwarto. Naupo siya sa tabi ng kama at hinaplos ang noo ng asawa. Ang kanyang haplos ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tinitiis mo lang ang epekto ng gamot, mahal, bulong niya. Ganyan talaga. Kailangang maramdaman mo muna ang lahat ng sakit bago ka gumaling. Kailangan mong ilabas lahat ng lason sa katawan mo. Tinitigan siya ni Gael. Sa madilim na ilaw ng lampara, parang nakakita ito ng multo. May kakaiba sa tono ni Leandra. May kakaiba sa paraan ng paghawak nito. Leandra, simula ni Gael, ang boses ay nanginginig. Mahal mo pa ba ako? Isang tanong na puno ng takot. Takot na baka alam na niya. Ngumiti si Leandra, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Gael, sapat para maamoy nito ang mint sa kanyang hininga na humahalo sa amoy ng ampalaya sa balat ni Gael. Sobra Gael, sobra kitang mahal, sagot niya. Kaya handa akong gawin ang lahat, para makuha mo ang nararapat sa'yo. Pinatay ni Leandra ang ilaw. Ang kwarto ay nilamon ng dilim. Naiwan si Gael na nakadilat. Ang lasa ng pait ay nanunuot pa rin sa kanyang dila at ang takot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang paa sa ilalim ng kumot. Hindi kamay ni Leandra, kundi kamay ng kanyang sariling konsensya kung meron man siya noon. Ang kasakiman ay parang isang gutom na hayop. Kapag pinakain mo, lalo lang itong nagugutom hanggang sa kainin na nito ang mismong nagpapakain sa kanya. Alam ito ni Leandra. Alam niyang ang tanging paraan para mahuli ang dalawang matakaw na daga sa kanyang bahay ay ang maglagay ng pinakamasarap na keso sa gitna ng bitag. Isang linggo matapos magsimula ang espesyal na therapy at ang pagpapainom ng mapait na gamot, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Si Gael ay laging mainitin ang ulo, habang si Mireya ay laging balisa. Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Leandra ay nagbunga na ng lamat sa kanilang pagsasamahan. Ngayon, panahon na para sa huling hampas. Dumating si Leandra sa bahay na may dalang isang brown na envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng peking tuwa. Ang uri ng tuwa na makikita sa isang taong nanalo sa loto, ngunit hindi alam na peke ang tiket. Mahal, Gael! Tawag niya pagpasok pa lang ng pinto. Lumabas si Gael mula sa kwarto. Nakasakay sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay payat at mukhang stress. Bakit ka sumisigaw? Ang sakit sa tenga. May good news ako, masiglang wika ni Leandra habang inilalapag ang envelope sa mesa. Naalala mo yung lupa ni nanay sa probinsya na matagal nang nakatingga? May buyer na. At hindi lang basta buyer, isang developer. Binili nila ng triple sa market value. Nanlaki ang mga mata ni Gael. Ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng interes. Talaga? Magkano? 10 million pesos, Gael, bulong ni Leandra, sapat lang para marinig ni Gael at ng mga demonyo sa isip nito. 10 million. Sapat na to para sa operasyon mo sa abroad. Sapat na to para makapagsimula tayo ng negosyo. Naisip ko, bakit hindi tayo magtayo ng sarili mong rehab center? Ikaw ang magiging mukha ng kumpanya. Gael Alcantara, ang pagbangon. Nakita ni Leandra ang pagkinang sa mga mata ni Gael. Hindi ito kinang ng pag-asa, kundi kinang ng kasakiman. 10 milyon. Sapat na yon para sa buhay na pinapangarap nila ni Mireya sa Bohol. Sapat na yon para iwanan si Leandra nang walang-wala. Pero, dagdag ni Leandra, at dito na pumasok ang bitag. Kailangan ng developer ng pirma mo. Kasi 'di ba, conjugal property yon. At dahil ikaw ang head of the family, gusto nilang sa pangalan mo nakapangalan ng tseke para sa business permit. Sa pangalan ko? Tanong ni Gael, halos mautal sa excitement. Oo, pero dahil nga may kapansanan ka,
kailangan mo munang pumirma sa mga special power of attorney at loan agreements na to para ma-release ang pondo galing sa bangko ng developer. Formalities lang naman daw. Paliwanag ni Leandra nang mabilis, inilalatag ang makakapal na dokumento sa mesa. Ang mga dokumentong iyon ay totoo, ngunit hindi para sa pagbebenta ng lupa. Ang mga ito ay dokumento ng pagsasangla ng lahat ng natitirang ari-arian ni Gael, pati na ang joint account nila ni Mireya na nalaman ni Leandra sa isang fictitious company na itinayo ni Silvio. Sa oras na pirmahan ito ni Gael, lahat ng utang ay mapupunta sa kanya at lahat ng asset ay maililipat sa isang blind trust na nakapangalan kay Leandra. Tawagan mo si Mireya, sabi ni Gael, ang boses ay nanginginig sa excitement. Kailangan natin ng witness. Siya na lang, total parang pamilya na siya. Ngumiti si Leandra. Sige, mahal. Tatawagan ko siya. Dumating si Mireya makalipas ang 1 oras. Nang malaman niya ang tungkol sa 10 milyon, halos hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Nagkatinginan sila ni Gael, isang tinginan na nagsasabing, "Eto na yon, jackpot." Basahin niyo muna kaya, suhestyon ni Leandra, inaabot ang ballpen. Medyo makapal yan. "Naku, Leandra, tiwala naman kami sa'yo," sabi ni Mireya, habang mabilis na binubuklat ang mga pahina. Tsaka, masyadong technical ang mga terms. Ang mahalaga, ma-release na ang pera para sa paggaling ni Gael. "Oo nga," sang-ayon ni Gael. "Akin na ang ballpen." Pinanood ni Leandra kung paano pirmahan ni Gael ang bawat pahina. Ang bawat stroke ng ballpen ay tila musika. Sa kanyang pandinig, pirma, pirma, pirma. Sa bawat pirma, ibinebenta ni Gael ang kanyang kaluluwa at ang kanyang kinabukasan. Pumirma rin si Mireya bilang witness. Ang hindi niya alam, sa isang pahina na sadyang inipit ni Leandra, pumipirma rin siya bilang co-guarantor ng utang. Ibig sabihin, kapag bumagsak si Gael, damay siya. Tapos na, masayang sigaw ni Gael matapos ang huling pirma. Kailan daw marirelease ang pera? Sa Friday, mahal, sagot ni Leandra. Itinatago ang mga dokumento sa envelope. Tamang-tama sa anniversary party natin. Ia-announce natin ang pagtatayo ng rehab center sa harap ng lahat. Imbitahin natin ang buong barangay, mga kaibigan mo, pati media kung pwede. Gusto kong maging proud sa'yo ang lahat. Party? Tanong ni Mireya, medyo nag-aalangan. Hindi ba magastos yon? Huwag kang mag-alala, doktora, sagot ni Leandra. Ako na ang bahala sa lahat. Gusto kong maging memorable ang gabing yon, ang gabi ng pagbabago. Umalis si Mireya na puno ng pag-asa. Naiwan si Gael na nakangiti sa kanyang wheelchair, iniisip na ang 10 milyon. Si Leandra naman ay pumasok sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone ni Silvio. "Signed and sealed," text niya. "Copy. Processing the transfer now," sagot ni Silvio. Humiga si Leandra sa kama. Pagod na pagod ang kanyang katawan, pero gising na gising ang kanyang diwa. Tumingin siya sa kisame. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tatay noong nabubuhay pa ito. "Anak, huwag kang manghihinayang sa perang nawala. Manghinayang ka sa tiwalang nasira. Dahil ang pera, kikitain mo ulit. Pero ang tiwala, kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may lamat." Napaluha si Leandra. Hindi para sa 10 milyon, kundi para sa tiwalang ibinigay niya kay Gael. Ang tiwalang winasak nito nang walang pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang telepono ni Gael sa sala. Rinig ni Leandra ang boses ng asawa na sumasagot. "Hello? Bangko? Anong confirmation?" "Oo, ako yon. Ako si Gael Alcantara. Yes, I authorize everything. Sige, sige. Salamat." Narinig ni Leandra ang halakhak ni Gael pagkababa ng telepono. Isang halakhak ng tagumpay. "Ang tanga mo talaga, Leandra," bulong ni Gael sa sarili. Ngunit rinig ni Leandra sa kabilang kwarto. 10 milyon kapalit ng 6 na taong pagpapanggap? Sulit na sulit. Pinikit ni Leandra ang kanyang mga mata. "Hayaan mo lang siyang tumawa ngayon," bulong niya sa sarili. Dahil sa Biyernes, sa harap ng lahat, ang tawang yan ay magiging iyak ng isang hayop na nahuli sa sarili niyang bitag. Naramdaman ni Leandra ang bigat ng desisyon niya. Hindi lang pera o ari-arian ang kinuha niya sa kanila. Kinuha niya ang kanilang kinabukasan. At sa paggawa noon, alam niyang may bahagi rin ng kanyang pagkatao ang namatay. Ang Leandra na mapagpatawad, ang Leandra na martyr.
Ang natitira na lang ay ang Leandra na hukom, at ang hatol ay naibaba na. Sa labas, nagsimulang umihip ang hangin, nagbabadya ng isang bagyo. Pero ang bagyong darating sa Biyernes ay walang kinalaman sa panahon. Ito ay bagyo ng katotohanan. Ang katahimikan bago ang bagyo ay laging may dalang kakaibang bigat. Para kay Leandra, ang mga araw bago ang itinakdang party ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam niyang sa bawat hakbang, anumang sandali ay maaaring bumigay ang lahat. Ngunit kailangan niyang magpatuloy para sa huling yugto ng kanyang plano. Nagsimula siyang mag-ikot sa kanilang barangay upang personal na iabot ang mga imbitasyon. Ang bawat papel na kanyang ibinibigay ay hindi lamang paanyaya sa isang salo-salo, kundi tiket para masaksihan ang isang pampublikong pagbitay. Hindi ng buhay, kundi ng reputasyon. Una niyang pinuntahan si Tita Sol. Naabutan niya itong nagwawalis sa tapat ng bahay. Ang mga mata ay mabilis na dumako sa sobrang hawak ni Leandra. Tita Sol, siyembitado po kayo sa Friday, nakangiting wika ni Leandra. Anniversary namin ni Gael at may malaking announcement din kami. Kinuha ni Tita Sol ang imbitasyon. Binuksan ito at binasa ng malakas. Lihim ng pagbangon. Aba, ang ganda naman ng theme. Ano to, gagaling na ba ang asawa mo? Lumapit si Leandra at bumulong, sapat lang para marinig ni Tita Sol. Tita, kailangan ko po ng tulong nyo. Gusto ko po sanang i-live stream nyo ang event. Kasi gusto kong makita ng mga kamag-anak namin sa abroad kung gaano kamilagro ang mangyayari. Nagliwanag ang mukha ni Tita Sol. Para sa isang vlogger wannabe na senior citizen, ito ang pangarap niyang content. Naku, walang problema. Full battle gear ako, Leandra. May ring light pa akong dadalhin. Siguradong trending yan. Ngumiti si Leandra. Alam niyang ang kamera ni Tita Sol ay mas malupit pa sa CCTV. Ito ang magiging mata ng buong mundo sa kasalanan ni Gael. Sumunod niyang pinuntahan ang mga dati niyang katrabaho sa opisina, mga taong inutangan niya noon para sa gamot ni Gael. Nang makita nila siya, may halong awa at ilag sa kanilang mga mata. Iniisip na uutang na naman siya. Huwag kayong mag-alala, paunang sabi ni Leandra. Hindi ako uutang. Gusto ko lang kayong imbitahan para pasalamatan. Sa Biyernes, malalaman nyo kung saan napunta ang lahat ng tulong nyo. May kakaiba sa tono ni Leandra na nagpatindig ng balahibo ng kanyang mga kaibigan. Hindi ito boses ng pagpapakumbaba. Ito ay boses ng isang taong may hawak na alas. Sa bahay naman, abala si Gael at Mireya sa paghahanda ng kanilang sarili. Dahil sa inaasahang 10 milyon, naglakas loob silang gamitin ang credit card para bumili ng mga bagong damit. Pinanood ni Leandra kung paano magsukat ng mamahaling barong Tagalog si Gael. Nakatayo ito sa harap ng salamin sa kwarto, umiikot-ikot at tinitingnan ng sarili. Ang gwapo ko talaga, puri ni Gael sa sarili, habang inaayos ang kwelyo. Sayang lang at kailangan kong umupo sa wheelchair sa party. Pero okay lang, pagkatapos makuha ang pera, bye-bye wheelchair na. Si Mireya naman ay bumili ng isang pulang cocktail dress na halos ipakita na ang lahat. Bagay ba, babe? Tanong nito kay Gael habang nagpo-pose. Bagay na bagay, para kang Diyosa, sagot ni Gael, at hinila ang babae para halikan. Sa sala, nakaupo si Leandra habang nagtutupi ng libu-libong origami cranes. Ang bawat papel na kanyang tinutupi ay parang pagtutupi rin ng kanyang mga alaala. Isang tupi para sa unang date nila. Isang tupi para sa kasal nila. Isang tupi para sa araw ng aksidente. At ang huling tupi para sa araw na namatay ang pagmamahal niya. Biglang tumunog ang doorbell. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa labas. Si Chief Tan, ang hepe ng pulisya sa kanilang lugar at kaibigan ng yumaong tatay ni Leandra. Leandra, iha, bati ni Chief Tan. Natanggap ko ang imbitasyon mo. Sigurado ka ba dito? Ang sabi sa akin ni Silvio. Opo, Chief, putol ni Leandra. Kailangan ko po kayo doon, hindi bilang pulis, kundi bilang saksi. Pero, magdala na rin po kayo ng posas, pakasakaling kailanganin. Tinitigan siya ni Chief Tan ng matagal. Nakita niya sa mga mata ng babae ang parehong tapang na nakita niya sa tatay nito noon. Tumango ang matandang pulis at tinapik ang balikat ni Leandra. Nasa likod mo kami, iha.
bumalik si Leandra sa pagtutupi ng origami. Ang bahay ay puno ng mga dekorasyon para sa party, ngunit para itong dekorasyon sa isang burol. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, pumasok si Mireya sa kwarto kung saan natutulog si Leandra sa sofa. Akala ni Mireya ay tulog na si Leandra. Naglakad si Mireya papunta sa bag ni Leandra. Dahan-dahan niyang binuksan ito at hinalungkat. Hinahanap niya ang passbook o anumang dokumento tungkol sa 10 milyon. Wala siyang nakita. Ngunit may nakita siyang ibang bagay. Isang tiket ng eroplano, Manila to Bohol. One way, passenger Leandra Montoya. Napangiti si Mireya sa dilim. Alis ka pala mag-isa, bulong niya. Mabuti naman. Akala mo siguro isasama ka namin? Ang kapalaran mo ay maiwan dito at mabulok. Ibinalik ni Mireya ang tiket at umalis. Puno ng kagalakan ang puso. Ang hindi niya alam, ang tiket na yon ay sadyang iniwan doon ni Leandra. Isang pain para isipin nilang sumuko na siya. Sa sofa, iminulat ni Leandra ang kanyang mga mata. Narinig niya ang bawat galaw ni Mireya. Narinig niya ang bulong nito. Ang sakit ay wala na. Ang natitira na lang ay awa. Awa para sa isang babaeng akala ay napanalunan na ang mundo, pero hindi alam na nakatayo siya sa ibabaw ng isang trapdoor. Tumayo si Leandra at lumapit sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Bukas na ang araw. Bukas matatapos na ang 6 na taong pagpapanggap. Paalam Gael, bulong niya sa hangin. Paalam sa lalaking minahal ko. At hello sa demonyong ipapakilala ko sa mundo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa sahig. Ito na ang huling luha. Bukas, dugo na ang dadanak. Hindi dugo ng katawan, kundi dugo ng dignidad. Ang umaga ng Biyernes ay dumating na may dalang katahimikan, na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Walang huni ng ibon, walang ingay ng mga sasakyan sa labas. Tanging ang pintig ng puso ni Leandra ang naririnig niya sa loob ng kanyang dibdib, mabilis at malakas, parang tambol ng digmaan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang pulang bestida na binili niya sa ukay-ukay kahapon. Ito ay simple. Luma na ang tela, ngunit ang kulay nito ay matingkad at puno ng buhay. Ito ang kulay ng tapang. Ito ang kulay ng dugo na hindi dumanak mula sa sugat, kundi mula sa pusong paulit-ulit na sinaksak. Sa loob ng 6 na taon, nasanay na siyang magsuot ng puti o beige. Mga kulay na walang imik, mga kulay na sumisimbolo sa kanyang pagiging martyr na asawa. Ngunit ngayong araw, tinatapos na niya ang pagluluksa. Ngayong araw, siya ay magiging apoy. Kumatok si Gael sa pinto ng banyo. Leandra? Ang tagal mo naman. Tulungan mo nga akong ayusin tong necktie ko. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ni Leandra ang pinto. Nakita niya si Gael na nakaupo sa wheelchair. Suot ang bagong barong Tagalog na binili gamit ang perang hindi naman talaga sa kanya. Mukha itong kagalang-galang. Mukha itong biktima na nangangailangan ng pagkalinga. Lumapit si Leandra at sinimulang ayusin ang kurbata. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg ni Gael. Naramdaman niya ang pulso nito, kalmado, walang bahid ng konsensya. Ang ganda mo ngayon, mahal, puri ni Gael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ng sarili sa salamin. Bagay sa'yo ang pula, pero mas bagay sana kung puti. Para match tayo. Di ba lihim ng pagbangon ang theme? Dapat purity. Ang pula ay kulay din ng pag-ibig, Gael, sagot ni Leandra. Hinihigpitan ng bahagya ang buhol ng kurbata. At ng sakripisyo. Sa bagay, ngisi ni Gael, marami kang isinakripisyo para sa akin. Don't worry, pagkatapos ng gabing to, babawi ako. Ibibili kita ng bagong washing machine para hindi ka na mahirapan maglaba. Washing machine. Iyon ang kapalit ng 6 na taong buhay niya, isang makina. Salamat, Gael, bulong ni Leandra. Pero hindi ko na kailangan yon. Pagkatapos ng gabing to, wala na akong lalabhan na maruruming damit. Hindi nakuha ni Gael ang ibig sabihin ng asawa. Tumawa lang ito ng mahina at hinalikan ang kamay ni Leandra. Tara na, naghihintay na ang mga bisita. At ang tseke, paglabas nila sa venue, ang community hall ng kanilang barangay na pinalamutian ng mga puting lobo at bulaklak, ay sinalubong sila ng palakpakan. Naroon ang mga kapitbahay, mga dating katrabaho, at si Tita Sol
na nakapwesto na sa harap na may hawak na cellphone at ring light. Live na tayo, Leandra, sigaw ni Tita Sol, kumakaway. Bati naman kayo sa mga viewers. Ang dami nang nanonood, pati mga kamag-anak niyo sa Dubai. Ngumiti si Leandra at kumaway. Si Gael naman ay nagdrama agad. Yumuko ng bahagya at kumaway na parang isang haring baldado. Sa isang sulok, nakatayo si Mireya. Suot nito ang cocktail dress na binili niya. Maganda siya, ngunit may kaba sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Leandra. Leandra, nasaan na yung representative ng developer? Bulong ni Mireya. Dala ba niya ang tseke? Huwag kang mag-alala, doktora, sagot ni Leandra. Parating na sila. Ang sabi nila, gusto nilang ibigay ang tseke pagkatapos ng video presentation. Para daw grand entrance. Good, wika ni Mireya. Sabay sulyap kay Gael ng palihim. Umupo si Leandra sa tabi ni Gael sa stage. Naramdaman niya ang kamay ni Silvio na humawak saglit sa kanyang balikat bago ito pumunta sa likod ng projector. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Silvio, nakita ni Leandra ang lakas na kailangan niya. Simulan na natin, bulong ni Leandra sa microphone. Tumahimik ang buong hall. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Leandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Nandito tayo para ipagdiwang ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagtitiis, naghihintay, at nagpapatawad. Nagpalakpakan ang mga tao, napapahid ng luha ang iba. Sa loob ng 6 na taon, nakita niyo kung paano ako naghirap para kay Gael. Nakita niyo kung paano ko ibinenta ang lahat para sa kanya. At alam kong marami sa inyo ang tumulong sa amin. Kaya ngayong gabi, gusto kong suklian ang tulong niyo. Gusto kong ipakita sa inyo ang bunga ng inyong mga panalangin. Lumingon si Leandra kay Gael. Nginitian siya nito, ang pamilyar na ngiti ng isang manloloko. Gael, mahal, wika ni Leandra. Sabi mo gusto mong bumawi sa akin. Sabi mo gusto mong tumayo sa sarili mong mga paa. Oo naman, mahal, sagot ni Gael sa mic. Garal-gal ang boses. Kung pwede lang sana. Pwede, Gael, sagot ni Leandra. Tumingin siya sa audience, direkta sa lens ng cellphone ni Tita Sol. Dahil ang totoo, ang himala ay matagal nang nangyari. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pelikula. Isang pelikula na pinamagatang Ang Tunay na Kulay ng Pag-ibig. Senyas ni Leandra kay Silvio, namatay ang mga ilaw sa hall. Tanging ang liwanag mula sa projector ang gumuhit sa dilim. Sa screen, lumabas ang pamagat. At kasunod nito ang unang eksena. Hindi ito ang inaasahan ni Gael. Hindi ito video ng kanyang therapy. Ito ay video ng isang gabi, kuha ng night vision camera. Kitang-kita ang petsa at oras sa gilid ng screen. 3 araw na ang nakakaraan. Sa video, nakikita si Gael na naglalakad sa sala. Naglalakad. Walang wheelchair. Walang tungkod. May hawak siyang baso ng alak sa isang kamay at sigarilyo sa kabila. Ang katahimikan sa hall ay naging nakabibinging singhap. Ano to? Bulong ni Gael. Nanlaki ang mga mata. Sa screen, pumasok si Mireya. Nakasuot lang ito ng manipis na robe. Lumapit ito kay Gael at hinalikan ito sa labi. Babe, sigurado ka bang pirma lang ang kailangan sa mga dokumento ni Leandra? Tanong ni Mireya sa video. Oo naman, sagot ni Gael sa video, tumatawa. Ang tanga talaga ng asawa ko. Akala niya para sa negosyo, yun. Hindi niya alam, ibinenta na niya ang kaluluwa niya para sa kalayaan natin. Sa hall, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Tita Sol ay halos mabitawan ang kanyang cellphone sa gulat. Patayin niyo yan, sigaw ni Mireya mula sa gilid. Ang mukha ay puting-puti. Pero hindi tumigil ang video. Lumipat ito sa sunod na eksena. Si Gael, hawak ang singsing ng nanay ni Leandra. Ipapatunaw na lang natin to, sabi ni Gael sa video. Wala namang halaga to. Parang yung pagmamahal ni Leandra, luma at walang kwenta. Naramdaman ni Leandra ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nakita na ng mundo ang katotohanan. Tumingin siya kay Gael. Ang lalaking kanina lang ay mukhang hari. Ngayon ay nakaupo sa kanyang trono ng kasinungalingan. Nanginginig, hindi makagalaw. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa kanya na may pandidiri. Leandra, bulong ni Gael, inaabot ang kamay ng asawa. Iniwas ni Leandra ang kanyang kamay. Tumayo siya, matuwid at marangal sa kanyang pulang bestida.
Huwag mo akong hawakan, wika ni Leandra. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mikropono. Ang mga kamay mo ay marumi at ang puso mo ay patay na. Ang video ay nagpatuloy at ang bagyo ay tuluyan ng bumuhos. Ang mundo sa loob ng community hall ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging gumagalaw lamang ay ang mga imahe sa malaking screen. Mga imahe ng dalawang taong sumasayaw, nagtatawanan at nagpaplano ng kanilang pagtakas, gamit ang dugo at pawis ng iba. Ang bawat frame ay isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon na naniwala, nagdasal, at nagbigay ng tulong para sa paggaling ni Gael. Nakatayo si Leandra sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang mantsa ng dugo sa dagat ng mga puting dekorasyon. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gael, na ngayon ay nakayuko sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest, na parang gusto nitong durugin ang metal. Sa screen, narinig ang boses ni Mireya, malinaw at matinis. Babe, sigurado ka bang pirma lang ang kailangan sa mga dokumento ni Leandra? At ang sagot ni Gael, puno ng pangungutya. Oo naman, ang tanga talaga ng asawa ko. Akala niya para sa negosyo yon. Hindi niya alam, ibinenta na niya ang kaluluwa niya para sa kalayaan natin. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang mga kapitbahay na kanina ay pumapalakpak, ngayon ay nagbubulungan na may halong galit at pandidiri. Si Tita Sol, na nasa harap, ay hindi na napigilan ang kanyang sarili. Itinutok niya ang kanyang cellphone ng direkta sa mukha ni Gael. Ang ring light ay nagsisilbing spotlight ng kahihiyan. Grabe, ang kapal ng mukha, sigaw ng isang ale sa likuran. Ang dami naming itinulong sa inyo. Yung huling pera ko pambili ng gamot ng anak ko, ipinahiram ko sa'yo, Leandra, tapos lolokohin lang kayo ng hayop na yan. Napatingin si Leandra sa ale. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ito ang sakit na dala ng pagtataksil, hindi lang sa asawa, kundi sa buong komunidad. Patayin niyo yan, fake news yan, deep fake yan, tili ni Mireya. Tumatakbo papunta sa projector para harangan ang screen. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakaukit na sa isipan ng bawat isa. Humarang si Silvio sa daan ni Mireya. Ang kanyang tindig ay matatag, parang pader na hindi matitibag. Huwag kang lumapit, doktora. Hayaan mong tapusin natin ang palabas. Sa screen, lumabas ang huling eksena. Si Gael, nakatayo sa harap ng salamin, nagsusuot ng sapatos. Ang sapatos na may putik at bulaklak ng santan. Konting tiis na lang, sabi ni Gael sa video. Sa Biyernes, pagkatapos makuha ang tseke, iiwan ko na ang wheelchair na to, at iiwan ko na rin si Leandra. Bumalik ang ilaw sa hall. Ang liwanag ay masakit sa mata, ngunit mas masakit ang katotohanang ibinunyag nito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gael. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga matang nakahusga sa kanya. Nakita niya ang cellphone ni Tita Sol. Nakita niya si Chieftan na nakatayo sa may pintuan. Ang kamay ay nasa kanyang holster. Wala nang labasan. Leandra, simula ni Gael, ang boses ay nanginginig. Leandra, makinig ka. Hindi totoo yan. Edited yan. Alam mo naman ang technology ngayon, di ba? Mahal kita. Huwag kang maniwala sa kanila. Tumawa si Leandra. Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng pait at pagod. Edited? Tanong niya sa mikropono. Gael, yung sapatos na suot mo sa video, nasa cabinet pa natin yon. Gusto mo bang ipakita ko sa kanila ang putik na hindi mo nalinis? Nanigas si Gael. At yung singsing ni nanay, patuloy ni Leandra, ang boses ay tumataas. Nasaan ang singsing, Gael? Ipakita mo sa amin ang singsing. Napahawak si Gael sa kanyang bulsa. Alam ni Leandra na nandoon pa rin ito. Hindi niya ito magawang ibenta dahil wala siyang ID na pwedeng gamitin ng hindi nabubuking. Ilabas mo, sigaw ng isang lalaki mula sa audience. Sa sobrang taranta at takot, napaatras si Gael. Ang gulong ng kanyang wheelchair ay sumabit sa kawad ng mikropono. Nawalan siya ng balanse. Ang wheelchair ay tumagilid. Sa normal na sitwasyon, ang isang lumpo ay babagsak kasama ng silyang ito. Ngunit ang instinct ng tao ay mas mabilis kaysa sa pagpapanggap. Upang hindi bumagsak ang mukha sa sahig, tumukod si Gael. Isang paa, dalawang paa,
At sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng kamera na naka-livestream sa buong mundo, si Gael Renzo Alcantara ay tumayo. Tumayo siya ng tuwid upang balansehin ang kanyang sarili. Ang wheelchair ay bumagsak sa likuran niya na lumikha ng isang malakas na ingay. Ngunit mas malakas ang katahimikang bumalot sa buong silid. Nakatayo siya, walang tungkod, walang alalay. Diyos ko po, bulong ni Tita Sol. Milagro, milagro ng demonyo. Tumingin si Gael sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao. Ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng horror nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Sinira niya ang sarili niyang script. Hindi, hindi, utal ni Gael. Adrenaline lang to, panic response. Hindi ako makalakad talaga. Aray, aray ko. Sinubukan niyang umakto na natutumba pero huli na. Walang naniniwala. Biglang may lumipad na isang piraso ng cupcake mula sa audience at tumama sa puting barong ni Gael. Sinundan ito ng isang plastic bottle. Pagkatapos ay isa pa. Manloloko. Ibalik mo ang pera namin. Walang hiya ka. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Gusto nilang sugurin si Gael. Gusto nilang pagbayarin ito sa bawat sentimong ibinigay nila. Si Mireya, na nakatayo sa gilid, ay nakita ang paparating na mob. Ang takot ay bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Gael, ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, na ngayon ay sentro ng galit ng lahat. Wala akong kinalaman dito, sigaw ni Mireya, tinuturo si Gael. Siya ang may pakana ng lahat. Tinakot niya ako. Sabi niya papatayin niya ako kapag hindi ako nakipagkuntsaba. Napatingin si Gael kay Mireya. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng puot. Ang babaeng kasayaw niya sa video, ang babaeng kahalikan niya, ngayon ay inilalaglag siya para iligtas ang sarili. Anong tinakot? Bulyaw ni Gael, nakalimutan na ang pagpapanggap. Lumapit siya kay Mireya nang mabilis, naglalakad, hindi ika-ika. Ikaw ang nagbigay ng ideya na to. Ikaw ang doktor na pumeke ng medical records ko. Ikaw ang nagsabi na ubusin natin ang pera ni Leandra. Sinungaling, ganti ni Mireya, at sa harap ng lahat, sinampal niya si Gael. Gumanti si Gael, tinulak niya si Mireya hanggang sa mapaupo ito sa sahig. Ang gulo ay naging isang telenovelang totoo, mas masahol pa sa anumang palabas sa TV. Nakatayo lang si Leandra sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Pinapanood lang niya ang 2 taong sumira sa buhay niya na ngayon nagpapatayan. Ito ang piging, ito ang handaan, at ang ulam ay ang kanilang sariling kasakiman. Sa gitna ng ingay, naramdaman ni Leandra ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Silvio. Tapos na, Leandra, bulong nito. Tapos na. Tumingin si Leandra kay Silvio. Ang kanyang mga mata ay tuyo, walang luha. Hindi pa, Silvio, sagot ni Leandra. Nagsisimula pa lang ang hustisya. Sa may pintuan, humakbang pasulong si Chief Tan, hawak ang posas. Ang mga pulis ay pumasok upang awatin ang nag-aaway na sina Gael at Mireya. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Nang ilabas si Gael ng mga pulis, nakaposas ang mga kamay sa likod, lumingon ito kay Leandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo. Leandra, asawa mo ako. Tulungan mo ako. Bawiin mo ang sinabi mo. Tinitigan siya ni Leandra. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakita ni Gael ang totoong Leandra. Hindi ang martyr, hindi ang nurse, kundi ang babaeng nagpalaya sa sarili. Ang asawa ko ay namatay na sa aksidente, 6 na taon na ang nakararaan, malamig na sagot ni Leandra. Ikaw? Hindi kita kilala. Tinalikuran niya ito at naglakad pababa ng entablado. Ang tunog ng kanyang heels sa sahig ay tila tunog ng isang bagong simula. Ang gabi ng piging ay nagtapos hindi sa palakpakan, kundi sa tunog ng bakal na posas na sumasara sa mga pulso ni Gael at Mireya. Ang ilaw ng mga pulis mobile ay sumasayaw sa labas ng community hall, pula at asul, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa mukha ng mga taong nagtipon. Para kay Leandra, ang ingay sa paligid ay tila nasa malayo. Nakatayo siya sa gilid habang pinapanood na isakay ng mga pulis ang kanyang asawa at ang dati niyang kaibigan. Wala siyang naramdamang saya. Ang akala niya, ang paghihiganti ay magdadala ng kagalakan. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Pagod na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa.
Leandra, sigaw ni Gael, habang pinipilit siyang ipasok sa likod ng patrol car. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magbabago na ako. Huwag mo akong hayaang makulong. Hindi lumingon si Leandra. Tinitigan niya lang ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala nang mantsa ng langis mula sa wheelchair. Wala nang amoy ng gamot. Pero bakit pakiramdam niya ay ang bigat-bigat pa rin nito? Lumapit si Chief Tan kay Leandra. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Iha, wika ng matandang pulis sa malumanay na boses. Sapat na ang mga ebidensya. Fraud, estafa, falsification of documents. At dahil sa laki ng halagang nakuha nila sa iba't ibang tao, non-bailable ang kaso. Matagal silang maghihimas ng rehas. Tumango si Leandra. Salamat, Chief. Salamat sa tulong nyo. Ikaw ang tumulong sa sarili mo, Leandra. Matapang ka, gaya ng tatay mo, sagot ni Chief Tan bago sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makaalis ang mga pules, isa-isang lumapit ang mga kapitbahay kay Leandra. Si Tita Sol, natapos na ang livestream, ay niyakap siya ng mahigpit. Leandra, pasensya na, hikbi ni Tita Sol. Naniwala kami sa drama niya. Pasensya na kung minsan napagchichismisan ka namin na tanga. Ngayon alam na namin. Ikaw ang pinakamatalino sa ating lahat. Ngumiti si Leandra ng mapait. Hindi ako matalino, tita. Natuto lang ako. Masakit lang ang naging leksyon. Umuwi si Leandra sa bahay na ngayon ay tahimik na. Wala na ang wheelchair sa sala. Wala na ang amoy ng pabango ni Mireya. Ang bahay ay tila lumuwag, pero tila naging estranghero rin sa kanya. Pumasok siya sa kwarto. Binuksan niya ang cabinet. Nakita niya ang mga damit ni Gael. Kumuha siya ng isang malaking garbage bag at sinimulang hakutin ang lahat ng gamit ng lalaki. Ang mga damit, ang mga sapatos, ang mga gamit sa banyo, lahat. Habang naglilinis, may nahulog na isang maliit na kwaderno mula sa bulsa ng isang lumang jacket ni Gael. Pinulot ito ni Leandra. Ito ang planner ni Gael noong bago pa sila ikasal. Binuklat niya ito. Sa isang pahina na may petsang 7 taon na ang nakararaan, nakasulat ang sulat kamay ni Gael. Nakita ko si Leandra ngayon. Ang ganda ng ngiti niya kahit pagod sa trabaho. Swerte ko kung sasagutin niya ako. Ipapangako ko, hindi siya iiyak sa piling ko. Napaupo si Leandra sa sahig, yakap ang kwaderno. Ang luhang kanina pa niya, pinipigil sa harap ng maraming tao, ay bumuhos na parang ulan. Umiyak siya, hindi dahil namimiss niya si Gael, kundi dahil namimiss niya ang Gael na nagsulat nito. Ang Gael na minahal niya, ang Gael na totoo. Kailan namatay ang Gael na yon? Kailan siya pinalitan ng halimaw na nakulong kanina? O baka naman, hindi talaga nag-exist ang Gael na yon. Baka isang ilusyon lang ang lahat mula sa simula. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi lang dahil niloko ka. Ang sakit ay dahil kinuwestiyon mo ang lahat ng alaala mo. Totoo ba ang mga yakap noon? Totoo ba ang mga halik? O lahat iyon ay bahagi lang ng isang mahabang pagpapanggap? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. Napahawak si Leandra sa kwaderno. Leandra? Si Silvio. Tumayo si Leandra at pinahid ang kanyang luha. Lumabas siya ng kwarto. Nakatayo si Silvio sa may pintuan, may dalang supot ng pagkain. Hindi ka pa kumakain, wika ni Silvio, inilalapag ang supot sa mesa. Bumili ako ng lugaw, mainit pa. Tiningnan ni Leandra ang lugaw. Lugaw. Ang pagkaing ilang taon niyang inihain kay Gael. Ang pagkaing inireklamo nito. Ayoko ng lugaw, bulong ni Leandra. Lumapit si Silvio. Okay lang, itatapon ko. Ano bang gusto mo? Tumingin si Leandra kay Silvio. Sa mga mata ng lalaking ito, wala siyang nakitang pagpapanggap. Wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay respeto at paghihintay. Gusto ko lang, matapos na ang lahat, Silvio, sagot ni Leandra. Ang boses ay basag. Tapos na ang palabas, Leandra, sabi ni Silvio. Pero ang buhay mo, nagsisimula pa lang. Kinuha ni Silvio ang garbage bag na puno ng gamit ni Gael. Ako na ang magtatapon nito, magpahinga ka na. Nang gabing iyon, natulog si Leandra sa kama, sa gitna, hindi sa gilid. Wala na siyang katabing humihilik. Wala na siyang inaalalang painumin ng gamot. Ang kama ay malamig at malawak. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang hatol ay naibaba na. Ang mga nagkasala ay nasa bilangguan. Ngunit si Leandra, ang biktima,
ay nasa sarili niyang kulungan, ang kulungan ng mga alaala at sakit. At alam niyang matagal pa bago siya tuluyang makalaya. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang panaginip na malabo at walang kulay. Ang balita tungkol sa himala sa Silla Rueda ay kumalat sa buong bansa. Ang mukha ni Leandra ay nasa telebisyon, sa dyaryo at sa social media. Tinatawag siyang bayani ng mga netizens, isang simbolo ng katatagan at talino. Ngunit sa tuwing tumitingin si Leandra sa salamin, hindi bayani ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang babaeng pagod na pagod, isang babaeng kailangang pulutin ang mga piraso ng kanyang buhay mula sa abo. Isang linggo matapos ang insidente, nagdesisyon si Leandra na ibenta ang kanilang condo unit. Ito ang bahay kung saan siya nangarap, nagmahal at niloko. Ang bawat sulok ay may multo ng nakaraan. Ang kusina kung saan siya nagluto ng lugaw, ang sala kung saan siya naglinis ng wheelchair, ang kwarto kung saan siya umiyak ng patago. Hindi siya makakapagsimula muli hanggat naroon siya habang nag-aayos siya ng mga natitirang gamit. Natagpuan niya ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito, mga litrato ng kasal nila ni Gael. Ang mga ngiti sa mga larawan ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Ang saya sa mga mata ni Gael noon, totoo ba iyon? O nagpapraktis na siya para sa kanyang pinakamalaking role? Isinara ni Leandra ang album at inilagay ito sa kahon na may tatak na donate. Hindi niya ito dadalhin. Ang mga alaala ay mabibigat na bagahe at sa kanyang paglalakbay, kailangan niyang magaan ang dala. Bago siya umalis ng Maynila, may isa pa siyang huling dapat gawin. Kailangan niyang harapin ang multo sa huling pagkakataon. Pumunta siya sa City Jail. Ang amoy ng kulob at kawalan ng pag-asa ay sumalubong sa kanya. Sa visitors area, nakita niya si Gael sa kabilang panig ng salamin. Ibang-iba na ang itsura nito. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay may mga pasa, at ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Nang makita niya si Leandra, isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha, isang desperadong pag-asa. Kinuha ni Gael ang telepono. Leandra, salamat dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Mahal, pakiusap, kausapin mo si Chief Tan. Sabihin mo nagka-misunderstanding lang tayo. Sabihin mo, hindi kinuha ni Leandra ang telepono sa kanyang panig. Nakaupo lang siya doon, nakatingin kay Gael habang nagsasalita ito nang walang boses sa pandinig niya. Pinapanood niya ang paggalaw ng mga labi nito, ang pagtulo ng luha nito, ang pagluhod nito sa sahig. Sa loob ng 6 na taon, siya ang lumuluhod. Siya ang nagmamakaawa. Ngayon, baliktad na ang mundo, pero wala siyang naramdamang saya. Ang naramdaman niya ay awa. Hindi awa na magtutulak sa kanya para tulungan ito, kundi awa para sa isang taong sinayang ang lahat ng magandang bagay sa buhay niya dahil sa kasakiman. Dahan-dahang tumayo si Leandra. Inilagay niya ang kanyang kamay sa salamin tapat sa mukha ni Gael. Gael huminto sa pagmamakaawa. Tinitigan niya ang kamay ni Leandra. Bumuka ang bibig ni Leandra. Kahit walang mikropono, naintindihan ni Gael ang sinabi niya. Paalam, tumalikod si Leandra at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon, kahit na nakita niya sa gilid ng kanyang mata na hinahampas ni Gael ang salamin at sumisigaw. Ang sigaw na iyon ay hindi na aabot sa kanya. Nakalabas na siya sa selda ng kanilang nakaraan. Sa labas ng presinto, naghihintay si Silvio. Nakasandal ito sa kanyang lumang van, nakatingin sa langit. Nang makita niya si Leandra, nginitian niya ito, isang ngiting payapa, at walang hinihinging kapalit. Okay ka na? Tanong ni Silvio. Okay na, sagot ni Leandra. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo iyon. Ihahatid na kita sa airport, wika ni Silvio, binubuksan ang pinto ng sasakyan. Habang bumabiyahe sila, tahimik lang ang dalawa. Ang radyo ay tumutugtog ng isang lumang kanta ng Eraserheads. Huwag kang matakot. Di mo ba alam nandito lang ako? Tumingin si Leandra kay Silvio, ang lalaking laging nandyan. Ang lalaking tumulong sa kanya na wasakin ang kanyang asawa. Pero hindi kailanman humingi ng anumang pabor. Silvio, basag ni Leandra sa katahimikan. Bakit mo ginawa lahat to? Alam mong, wala akong maibibigay sa'yo ngayon. Wasak ako, Silvio, ubos na ubos. Humigpit ang hawak ni Silvio sa manibela. Hindi siya tumingin kay Leandra,
pero ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko ginawa to para may makuha ako, Leandra. Ginawa ko to dahil hindi ko kayang makita na yung babaeng hinahangaan ko simula high school ay inaapi ng isang gagong hindi marunong makita ang halaga niya. Lumingon siya saglit kay Leandra. Ang kanyang mga mata ay malungkot, pero tapat. At tungkol sa pagiging wasak, Leandra, ang ginto, bago kuminang, kailangan munang dumaan sa apoy. Ikaw ang pinakamakislap na gintong nakita ko. Napayuko si Leandra. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, pero iba na ang lasa nito. Hindi na ito mapait, may halong tamis. Nakarating sila sa airport. Ibinaba ni Silvio ang maleta ni Leandra. Mag-iingat ka sa Bohol, bilin ni Silvio. Maganda doon, tahimik. Makakapagpahinga ka. Salamat, Silvio, wika ni Leandra. Salamat sa lahat. Leandra, pahabol ni Silvio bago tumalikod si Leandra. Pwede ba kitang bisitahin kapag okay ka na, kapag buo ka na ulit? Tinitigan ni Leandra ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagligtas sa kanya. Ngumiti si Leandra, isang ngiting totoo at abot sa mata. Hindi mo kailangang hintayin na mabuo ako, Silvio, dahil baka ikaw ang kulang na piyesa. Nagulat si Silvio. Namula ang kanyang tenga. Sige, sagot ni Leandra. Bisitahin mo ako, dalhan mo ako ng mangga. Pumasok si Leandra sa departure area. Hindi na siya lumingon, hindi dahil ayaw niyang makita si Silvio, kundi dahil alam niyang hindi ito ang huli nilang pagkikita. Ang eroplano ay lumipad, iniwan ang mausok at magulong Maynila. Iniwan ang kulungan, ang hukuman, at ang bahay ng mga kasinungalingan. Sa itaas ng ulap, tumingin si Leandra sa bintana. Ang araw ay sumisikat na. Ang dilim ng gabi ay unti-unti nang pinapawi ng liwanag. Ang mga abo ng kahapon ay tinatangay na ng hangin. At sa ilalim ng abo, may bagong binhi na nagsisimulang tumubo. Ang hangin sa Bohol ay may dalang kakaibang alat at tamis. Ito ang amoy ng dagat na humahalik sa pampang. Ang amoy ng mga tuyong dahon ng niyog. At higit sa lahat, ang amoy ng kalayaan. Isang taon na ang nakalipas mula nang iwan ni Leandra ang magulo at mausok na Maynila. Ngunit pakiramdam niya ay isang dekada na ang agwat ng kanyang nakaraan sa kanyang kasalukuyan. Nakataupo si Leandra sa isang maliit na kubo na nagsisilbing opisina ng kooperatiba ng mga mangingisda. Ang kanyang balat ay may kulay na ng tanso dahil sa araw at ang kanyang katawan ay mas malusog na, malayo sa payat at butot balat na itsura niya noong siya ay nag-aalaga pa kay Gael. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple at ang kanyang mukha ay aliwalas. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng mata na dulot ng walang katapusang pag-iyak. Ma'am Leandra, sigurado po ba kayo na tama ang kwenta na to? Tanong ni Aling Nena, isang asawa ng mangingisda habang hawak ang passbook. Parang, ang laki naman yata ng ipon namin ngayon. Ngumiti si Leandra at ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Tama yan, Aling Nena, kasi sa loob ng 6 na buwan, natuto kayong magtabi. Hindi na kayo umuutang sa mga loan shark. Ang pera nyo, sa inyo na talaga napupunta. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Leandra. Ang palad ng matanda ay magaspang, ngunit puno ng init. Salamat, ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, siguro baon pa rin kami sa utang. Hulog kayo ng langit sa amin, umiling si Leandra. Hindi ako hulog ng langit, Aling Nena. Tinulungan ko lang kayong makita ang halaga nyo. Kasi minsan, nakakalimutan natin yon kapag masyado tayong nagmamahal o nagtitiwala. Nang makaalis si Aling Nena, tumayo si Leandra at naglakad papunta sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, kinukulayan ng kahel, at lila ang kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhanginan ay isang musika na nagpapatulog sa kanyang mga demonyo. Sa loob ng 1 taon, marami siyang natutunan. Nabalitaan niya mula kay Tita Sol na nahatulan na sina Gael at Mireya. 10 taong pagkakabilanggo, walang parol. Ang dating mga taong nanakit sa kanya ay nagdurusa na ngayon sa bunga ng kanilang kasakiman. Dati, inisip ni Leandra na magiging masaya siya kapag nangyari iyon. Pero nang marinig niya ang balita, wala siyang naramdamang tuwa, wala ring galit. Ang naramdaman lang niya ay kapayapaan. Napatawad na niya ba sila? Hindi niya sigurado, pero ang alam niya, napatawad na niya ang kanyang sarili.
Napatawad na niya si Leandra na naging tanga, si Leandra na naging martyr. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino na naglalakad sa buhanginan. May bitbit itong isang basket na gawa sa yantok. Ang puso ni Leandra ay lumukso ng bahagya. Isang pamilyar na kaba, pero hindi kaba ng takot. Ito ay kaba ng kilig. Huminto si Silvio sa harap niya. Naka-shorts lang ito at puting t-shirt. Simple at presko. Ang hangin ay gulo-gulo sa kanyang buhok at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng papalubog na araw. Sabi ko sa'yo, dadalaw ako, bungad ni Silvio. Inilapag niya ang basket sa buhangin. At may dala akong mangga. Yung matamis, hindi maasim gaya ng, alam mo na. Natawa si Leandra. Ang kanyang tawa ay malinaw at buo, parang tunog ng kampana. Akala ko hindi ka na darating. 1 taon na, Silvio. Kailangan kong tapusin ang mga trabaho ko sa Maynila, paliwanag ni Silvio, habang humahakbang palapit kay Leandra. At gusto kong bigyan ka ng oras, oras para mabuo ka mag-isa. Kasi ayokong maging panakiputas lang. Gusto ko, kapag hinarap mo ako, ikaw na ulit yan, buong buo. Tinitigan ni Leandra ang lalaking nasa harap niya, si Silvio na laging naghihintay sa gilid. Si Silvio na hindi kailanman nagmadali. Buo na ako, Silvio, malambing na sagot ni Leandra. May mga peklat pa rin, oo. Minsan sumasakit pa rin kapag umuulan, pero buo na ako. Dahan-dahang inabot ni Silvio ang kamay ni Leandra. Ang kanyang mga daliri ay magaspang dahil sa trabaho. Pero ang kanyang hawak ay napakalambot. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag muli. Kung ganon, bulong ni Silvio, ang kanyang boses ay humahalo sa ihip ng hangin. Pwede na ba kitang ligawan? Hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang lalaking gustong makasama kang manood ng sunset araw-araw? Hindi sumagot si Leandra. Sa halip, humigpit ang hawak niya sa kamay ni Silvio. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang amoy ni Silvio ay amoy ng sabon at araw, amoy ng isang bagong simula. Sa harap nila, ang araw ay tuluyan nang lumubog sa dagat, nag-iiwan ng isang pangako na bukas. Sisikat itong muli, natutunan ni Leandra na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Hindi ito dapat humihingi ng kabayaran. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka uubusin. Sa halip, pupunuin ka nito hanggang sa umapaw ka. Silvio, bulong niya. Ang tagal mong dumating. Gutom na ako sa mangga. Naramdaman niya ang paggalaw ng balikat ni Silvio habang tumatawa ito ng mahina. Inakbayan siya nito at sabay silang naglakad pabalik sa maliit na kubo, habang ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit. Isa-isa, nagbabantay sa dalawang pusong natagpuan ang kapayapaan sa isa't isa. Ang bagyo ay tapos na. Ang Silya Rueda ay wala na. Ang natitira na lang ay ang dalawang paang nakatapak sa lupa, handang maglakad patungo sa kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni Leandra na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakulong, kundi nagpapalaya. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito, mula sa madilim na sulok ng pagdududa hanggang sa maliwanag na dalampasigan ng Bohol. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga gabing mabigat din ang aking dibdib. Lalo na noong mga sandaling kailangang tanggapin ni Leandra na ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay siya ring dudurog sa kanya. Ramdam ko ang bawat patak ng luha niya dahil alam kong ang sakit na iyon ay totoo at nararanasan ng marami sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay hango sa inspirasyon ng libu-libong kababaihang Pilipino na nananatiling matatag sa kabila ng bagyo sa loob ng kanilang tahanan. Nais kong ipaabot ang mensahe na ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili. Hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Tulad ng isang binhi na kailangang ibaon sa dilim bago sumibol at maging isang matatag na puno. Naway ang mga pagsubok sa inyong buhay ay maging daan din ng inyong paglago. Kayo, mga minamahal naming tagapakinig, sa tingin nyo ba ay tama lang ang ginawa ni Leandra na ipahiya si Gael sa harap ng lahat? O sa tingin nyo ay sobra na ito? Gusto naming marinig ang inyong saloobin. At habang pinapakinggan nyo ito, ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Kayo ba ay naglalaba,
nagluluto ng hapunan, o nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho. I-comment nyo naman sa ibaba kung taga saan kayo at kung paano tumatak sa puso nyo ang kwentong ito. Ang bawat komento, like, at share nyo ay nagsisilbing inspirasyon para maipagpatuloy namin ang paghahabi ng mga kwentong may puso. Huwag kayong mahihiyang ibahagi ang sarili niyong kwento sa amin dahil handa kaming makinig at samahan kayo sa inyong pinagdadaanan. Palaging piliin ang maging mabuti, maging masaya, at mahalin ang sarili. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at pinagpala. Ito ang asawa, Cecilia Rueda. Ang lahat ng tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay kathang-isip lamang at nilikha upang maghatid ng aliw at aral. Ito ang Kwentong Puso. Ako si Clara, ang inyong tagapagkwento.